Amen, amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya dito sa ating panalangin na sa pamamagitan ng telepono. Ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry sa gabing ito at tayo po ay broadcasted globally. Bago ko po tawagin si Pastor Mel ay inaanyayahan ko si Sister Claire na magbukas ng panalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, for the privilege and the honor, the opportunity that you've given us to come to this prayer line and stand in the gap for your people, Lord God. Lord, tonight we ask for your Holy Spirit's presence, your anointing, as Pastor Mel brings forth the word that he will share with your people tonight, Lord God. Lord, anoint his lips, Lord, and Lord, let us hear from you through the word that will be shared, Lord. Let your name be glorified and honored on this prayer line. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pastor Mel? Amen. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po ang iyong lingkod na si Pastor Mel. Nasa bahagi po tayo na magpapahayag ng banal na salita ng ating Panginoong Hesus. Sa gabing ito, ang pamagat ng ating tatalakayin sa tungkol sa Hebrew, sa aklat na Juan. Ang pamagat ng mensahe sa gabing ito ay walang kabuluhan kung walang pag-ibig. Walang kabuluhan kung walang pag-ibig. Ito po ang pamagat ng ating mensahe sa gabing ito. Hayaan niyo po muna na ako ay magpaunang dalangin bago tayo magpahayag ng banal na salita ng ating Panginoong Hesus. Aming Ama, dakila ka nga at makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong kabutihan na pinagkalooban mo kami muli sa gabing ito ng pagkakataon na mabigyan ka namin ng papuri, pagsamba at mga panalangin, Panginoon. Panginoon, sa gabing ito, dalangin namin na ibubuhos mo ang iyong mahal na Espiritu sa lahat ng kaluluwa na iipunin mo dito sa iyong harapan. Sa pamamagitan ng prayer line na ito, na ikaw ang nagtatag, Panginoon. Aming Ama, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, hinihiling po namin na katatagpuin mo ang mga pangangailangan ng bawat isa na narito sa iyong harapan, Panginoon. Panginoon, igawad mo po ang iyong kaluluwatian ng iyong mahal na Espiritu upang makapasok ang bawat isa sa amin sa iyong mahal na presensya ngayong gabi. Panginoon, ikaw lamang ang aming pupurihan at sasambahin sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang pamagat uli ng ating mensahe sa gabing ito ay walang kabuluhan kung walang pag-ibig. Pupunta po tayo sa unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 1. Babasahin ko po ang bahagi nito, ang unang Korinto Kapitulo 13. Sinasabi dito, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga alagad at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw at pumpyang na tumataginting. May isang lalaki na nagtanong sa ating Panginoong Hesus upang subukin siya. Ito ang katanungan niya. Sabi niya, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Ano ang sagot ng ating Panginoon? Sumagot si Jesus. Sabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito,
nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang guro ng mga propeta. Nariyan ang dalawang pinakadakilang utos ng ating Panginoon. At ang pag-ibig sa kapwa, asawa man, kapitbahay man, magulang, o kaibigan man, ay mananatiling isang suliranin ng tao hanggang hindi siya natutong umibig sa Diyos na siyang nagbigay ng kapangyarihang umibig sa kapwa. Kaya nga ang kapangyarihang ibig tayo sa kapwa ay manggagaling lamang sa Diyos na siya ang magbibigay. Ngayong tayo ay nasa ika-21 siglo, 24th century, ang pag-ibig ay parang napakalayo sa puso ng napakaraming tao sa buong daigdig. Hindi sapagkat ang salitang pag-ibig ay hindi na natin naririnig, kundi sapagkat ang pag-ibig na alam ng tao ay iba sa uri ng pag-ibig na isinulat ni Apostol Pablo sa unang Korintiyo, Kapitulo 13. Dahil sinabi dito, iyan ang pag-ibig na kailangan ng mundo, na kung wala ito, walang kabuluhan ang kanilang buhay. Ito ang magbubuklod sa puso at damdamin ng mga tao sa buong mundo. Ito ay kailangan natin ngayon ng higit sa lahat sa panahong ito. Ang mga taga-Korinto na sinulatan ni Apostol Pablo sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 13, versikulo 2, ay isang iglesyang binubuo ng mga Kristiyano na kanyang tinawag na mga sanggol sa pananampalataya. Kahit matatanda na sila ay sanggol pa rin sila. Ang lungsod ng Corinto ay nasa Greece. Ito ay sinakop ito ng mga Romano noong unang panahon at marami ang dinalang bihag sa Roma. Kaya makaraan ang halos 100 years o 100 taon, bumalik ang mga apo ng mga bihag na iyon sa Corinto upang muling itayo ang lungsod ng kanilang mga ninuno. Kaya hindi nagtagal at naging isang tanyag at mayamang lungsod ang Corinto sa panahon ni Apostol Pablo. Ngunit naging kilala rin ito sa kahalayaan at kalayawan. Ito ngayon ang pagkakakilala sa mga taga-Korinto, ang kahalayan at kalayawan. Kaya nga humigit kumulang sa isang kalahating taon na nangaral ng Ebanghelyo si Apostol Pablo sa Korinto. Kaya marami ang naakit sa mensaheng ikinalat niya at sila'y naging Kristiyano. Dahil sa mensaheng ikinalat ni Apostol Pablo, nagkaroon ng mga Kristiyano sa Korinto. Ngunit hindi agad naalis ang makasanlibutang gawi at bisyo sa kanilang buhay. Naging Kristiyano nga sila, ngunit ang mga makasanlibutang gawi at bisyo ay nandoon pa rin sa kanilang buhay. Dahil sa pag-ibig ni Apostol Pablo sa kanila, pinadalhan niya ng hindi kukulanging apat na sulat o aklat upang bigyan sila ng mga panuntunan o direksyon kung paano dapat mabuhay bilang anak ng Diyos sa gitna ng masamang sanlibutan. Dahil nga sinulat ni Apostol Pablo sa kanila, sabi dito,
sa ating text ngayong gabi, dahil sabi dito sa unang Korintyo, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumatagingting. Inyong tandaan na ang mga taga-Korinto ay mga Greek na maraming marami silang, yung mga taga-Grego, marami silang pinagmamayabang na mananalumpati sila. Sila ay mga manulumpati at kaya marami silang pinagyayabang. Kaya nga sabi ngunit ayon kay Pablo, bagamat siya ay may kakayahang magsalita tulad nila ng mga kilalang mananamlumpati o maging mga anghel, ngunit kung walang pag-ibig, sabi niya, siya ay magiging walang kabuluhan. At iyon ay totoo pa rin hanggang ngayon. Kung wala kang pag-ibig sa kapwa, ang buhay mo ay walang kabuluhan. Ito ang nakatatak dito sa unang Korintyo, Kapitulo 13. Natutunghayan natin sa madla, walang tunay na pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ang mga tao ngayon. Kaya nga sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 16, babasahin ko po ito. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo dahil sa mga kapatid. Alam nyo kung sino si Winston Churchill ng Britanya o Britain. Noong unang panahon ay isa sa mga pinakadakilang orator sa buong panahon. Ngunit ayon kay Apostol Pablo, ang mahusay na orator o orador ay walang kabuluhan kung walang pag-ibig. Sinulat niya, kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, umunawa sa lahat ng hiwaga. Nasa unang Korinto po tayo, Kapitulo 13 at 2 versikulo. Sabi dito, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat napalilipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan sa buhay. Sa ibang salita, kahit tayo man ay isang napakatalinong scientifico na maaaring makapagpaliwanag ng mga lihim ng sanglibutan o kilalanin isang taong may malaking pananampalataya at magtagumpay sa maraming gawain ng Diyos, ngunit kung wala raw tayong pag-ibig, ay wala tayong kwentang tao. Sa ibang salita naman, kung tayo may pag-aaring isang bagay, gaano man kaliit, iyon ay maaari nating sukatin o timbangin, bawasan o dagdagan. Ngunit kung sabihin ni Apostol Pablo na tayo ay zero, walang kabuluhan dahil wala tayong pag-ibig, ang buhay natin ay kasing halaga lamang ng alabok. Ang buhay, kung wala kang pag-ibig, ang buhay mo ay gaya lamang ng isang alabok. Walang halaga, tinatapakan ng paa ng mga tao. May nagsabi na ang pag-ibig ay kailangan para mabuhay. Kung paano raw na kailangan natin ang hangin
at pagkain para mabuhay, gayon din ang ating pangangailangan ng pag-ibig. Ito ang makapangyarihang salita ngayong gabi. Kailangan natin ang pag-ibig. Siya ay tama. Si Apostol Pablo ay tama. Iyan ang turo at patutuo ni Apostol Pablo nang sulatin niya ang aklat na unang Korintyo. Sabi niya, ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Aywan ko kung kilala nyo ang mga martir. Si John Huss ay isang pastor sa Prague, Italy, na mahal ng mga tao. Sa loob ng 20 taon, naglingkod siya bilang pastor ng pinakatanyag na simbahan sa buong lungsod ng Prague. Baliwala sa mga tao ang maghintay ng oras para lamang mapakinggan ang pangangaral ng pastor na ito. Ngunit nang batikusin niya ang mga kabulukan, ang mga kapalpakan ng mga mayayamang tao sa kanyang panahon na walang pag-ibig, nagkaroon siya ng maraming kaaway. Si John Huss ay nagkaroon ng maraming kaaway. Nangaral si John Huss sa pamamagitan ng kanyang sariling wikang Bohemia na nagpamahal sa kanya sa mga pangkaraniwang tao. Ang buod ng kanyang mensahe ay ito. Pakinggan natin. Bawat isang santo ay pare, okay? Ngunit hindi bawat isang pare ay santo. Dahil sa si John Huss, dahil sa kanyang pangangaral ng ebanghelyo sa mga pangkaraniwang tao, siya'y pinarusahan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagsunog sa kanya. Siya'y namatay na umaawit ng Greek Kori Eleksan. Ang ibig sabihin, Panginoon, mahabag po kayo sa kanila. Ito ang pag-ibig na nanggagaling kay John Huss. Sa kanyang huling sandali ng buhay, pinapatawad niya ang mga tao na gumawa sa kanya ng ganito. Sabi niya, Panginoon, mahabag po kayo sa kanila. Ito ang tunay na paninindigan sa buhay. Kung mayroon ngunit walang pag-ibig, kayo raw ay walang kwenta ayon kay Apostol Pablo. Anumang mga dakilang bagay ang inyong ginawa at sa ginawa mo sa mga tao, sa bayan o kung ano paman, kung wala raw pag-ibig ay wala kayong anumang kapakinabangan sa mundo. Sa liwanag ng sinulat ng dakilang Apostol Pablo, ano kaya ang kanyang sasabihin tungkol sa inyo sa ating buhay ngayon? Pagbulay-bulayan natin ang ating sarili ngayong gabi. Kung tayo nga ay may tunay na pag-ibig na gaya ng sinasabi ni Apostol Pablo. Dako po tayo sa Aklat ng Juan, Kapitulo 15, versikulo 13. Babasahin ko po ito. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Gaano man kahalaga sa ating buhay ang pag-ibig, napakahirap itong gawin. Lalong-lalo pag hindi kaibig-ibig ang isang tao.
Nang sumulat si Apostol Pablo tungkol sa kahalagaan ng pag-ibig, nagbigay siya ng mga katangian nito upang makilala natin ang tunay na pag-ibig, lalo na ngayong ipinagkakamali ng marami ang kanilang nararamdaman, emosyon sa pag-ibig. Una sa lahat, ang tunay na pag-ibig daw ay matyaga o mapagpahinuhod. Matyaga at mapagpahinuod. Ito ay marunong maghintay. Itong uri ng pag-ibig ay marunong maghintay. Ang pag-ibig na naghihintay bago ikasal, example, ay pag-ibig na marunong ding maghintay at mapaghinuhod pagkatapos ng kasal. Ito po ang uri ng unang sinasabi ni Juan sa aklat na Juan. Nagbigay ito sa inyo ng kapangyarihang makibagay sa pag-uugali ng iyong kabiyak kung ikaw ay may asawa o sino pa man na naiiba sa inyo at marahil ay hindi ninyo nagugustuhan. Ang susunod na katangiang ibinigay ni Pablo sa aklat ng Juan, sa aklat ng Korinteo, ang tunay na pag-ibig ay kabaitan at kagandahang loob. Ang una ay matyaga, ang ikalawa ay kabaitan at kagandahang loob. Hindi ito napapahiwatig ng kahinaan kundi ng kalakasang magpigil sa sarili upang magantihan ng kagandahang loob ang kasamaan ng isang tao. Kabaitan at kagandahang loob. May isang tao na ay kilala sa larangan ng psychiatry, ang pag-aaral ng mga karamdaman ng isip at damdamin. Psychiatrist. At sinabi niya na pag-ibig ang isa sa mga pinakamabisang gamot sa mga gayong uri ng sakit sa kanilang pag-iisip. Nang tanungin siya ng mga mamamahayag kung bakit 100% ng kanyang mga pasyente ay gumagaling, sumagot siya na ang sikreto ay wala sa gamot. Kahit na mahalaga ang mga iyon, ito ay napapaloob lamang sa isang salita. Ito ang sekreto ng isang taong ito na kilala sa buong mundo sa kanyang panahon. Ito ang napapaloob lamang sa isang salita. Kaya ang lahat ng pasyente ng taong ito ay gumagaling dahil sa pag-ibig. Ang isa pang katangian ng tunay na pag-ibig na ibinigay ni Pablo ay hindi nanananghili. Ano bang ibig sabihin ng nanananghili? Ang original ay sa Greek word na ang tunay na kahulugan ay nagsiselos, nanananghili o naninibugho. Alam ni Haring Solomon, kung kilala nyo si Haring Solomon, kung estudyante kayo ng banal na aklat, alam ni Haring Solomon kung ano ang kahulugan ng panibugho ng higit marahil sa sinumang lalaki. At siya ay sumulat na ang panibugho ay sinlakas ng kamatayan, tumutupok parang apoy. Ang panibugho ay lasong laging nag-aalinlangan sa motibo at iniisip ng iba. Ito'y tunay na kaaway ng wagas na pag-ibig. Ito ang iyong kaaway, number 1 enemy, ang paninibugho. Ang ikaapat na katangian na tunay na pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. Anong ibig sabihin nito? Ang tunay na pag-ibig ay hindi sarili ang itinataas o itinatampok. Ang laging iniisip nito ay ang kabutihan ng iba.
Ito ay isang katibayang ang karaniwang itinuturing ng tao ngayon. Pag-ibig ay hindi tunay na pag-ibig kung ikaw ay sa sarili mo ay itinataas o itinatampok. Ang ikalimang katangian ng tunay na pag-ibig ay kung paano ito nakikitungo sa kapwa. Ang pag-ibig daw ay hindi magaspang ang ugali. Anong ibig sabihin nito? Sa ibang salita, siya ay magalang sa kapwa, bagamat maaring minamata siya, siya ay magalang pa rin sa kapwa. Maaring sabihin ninyong nagbibiro lamang kayo, ngunit ang nagpaparinig at pamimintas sa sinasabi ninyong iyong minamahal ay hindi nagpapakita ng tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig ay laging may paggalang sa pinag-uukulan ng pag-ibig. Sa liwanag ng kaarawan, sa liwanag ng larawang iginuhit ni Apostol Pablo tungkol sa pag-ibig, masasabi kaya na ang inyong pag-ibig sa bawat isa sa atin na nasa prayer line sa gabing ito, masasabi mo kaya na ang iyong pag-ibig ay wagas? Yan man ay patungkol sa inyong kabiyak, anak, kaibigan, at kapwa-tao, kapwa-Kristiyano. Dito ngayon makikita kung ang iyong pag-ibig ay tunay sa harap ng Panginoong Hesus. Dito po nagtatapos ang ating maliit na mensahe sa gabing ito. Ang pamagat na muli ng ating mensahe ay walang kabuluhan ang iyong buhay kung walang pag-ibig. Kinuha po natin sa unang Korinteo, Kapitulo 13 at versikulo 1. Dito po tayo nagtatapos. Ako po ay magtatapos ng panalangin bago tayo magpatuloy na itaas ang mga prayer requests sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa tagumpay ang iyong pagkamatay sa cross, Panginoon, at ang iyong pag-ibig ang nagbigay ng buhay sa lahat ng mga nandito sa prayer line na ito. Panginoon, patawarin mo kami kung hinayaan namin na madaig kami sa kasalukuyang mga pagsubok at mga pag-aalinlangan sa mga ginawa mo sa amin, Panginoon. Panginoon, dahil sa iyong pag-ibig, binigyan mo kami ng matibay na pananampalataya sa iyo. Nang iyong ginawa ay natapos na, Panginoon, at ang bawat isa sa amin ay hinugasan mo na ng iyong mahal na dugo, na wala na kaming dungis sa harap ng ating Ama dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon. Dahil sa tagumpay na ginawa mo sa amin, Panginoon, dalangin namin na bibigyan mo kami ng lakas na hindi magugupo ng kaaway at maging matatag kami at matibay sa anumang paglilitis, pag-uusig, at palaging masagana at masigasig sa mga pinagagawa mo sa ikauunlad ng iyong kaharian dito sa mundong ibabaw, Panginoon. Alam namin, Panginoon, ang aming pagpapagal sa araw-araw para sa iyo at sa iyong kaharian ay may katuparan sa iyong layunin sa aming buhay. Ibinigay mo nga ang iyong buhay dahil inibig mo na kami bago ka pa namin ibigin, inibig mo na kami, Panginoon. Panginoon, nasa iyo ang kadakilaan, kapangyarihan, kaluluwatian, karangalan at ang lahat ng tagumpay, dahil lahat ng bagay sa langit at lupa ay sa iyo nanggaling, Panginoon. Pupurihin ka namin bagamat di kami kanais-nais sa iyong kaharapan, ngunit sa iyong pag-ibig binigyan mo kami ng buhay. Subalit at sa mga ginawa mo, Panginoon, binigyan mo kami ng tagumpay sa buhay. Kaya, Panginoon, patnubayan mo ang bawat isa sa amin, sa aming mga pananampalataya na walang makapaghihiwalay sa amin sa iyong pag-ibig na napakadalisay, tunay at wagas
magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po tayo nagtatapos sa pagpapahayag ng banal na salita ng ating Panginoon. Amen. Amen. Salamat, Pastor Mel, sa naging turo mo sa gabing ito. Salamat na nabigyan mo kami ng inspiration once more to go on as we walk with the Lord. Hallelujah. Ang pamagat ng ating mensahe sa gabing ito ay walang kabuluhan ang iyong buhay kung walang pag-ibig. Ito ay kinuha natin sa unang Korinto 13, versikulo 1. Hallelujah. At nasa portion na po tayo ng ating mga prayer requests sa gabing ito. At ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry sa gabing ito. Tayo po ay broadcasted globally. At sa mga nasa prayer line, kung meron po kayong mga prayer requests or praise report, nakabukas ang linya para sa inyo sa gabing ito. Amen. Sino po ang may mga prayer requests or praise report sa gabing ito? I just want to lift up the tornadoes and all the storms that are happening right now in the country. And also I want to lift up the Philippines, our nation. Amen. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for what you're doing on this prayer line, Lord God, how you're encouraging your people through the word that goes forth, Lord God. And Lord, we thank you, Lord God, that we have a place to hear your word. And Lord, come before you with our needs, Lord God, with our prayer requests, Lord God. Lord, tonight, Lord God, we want to lift up this prayer line to you, Lord. We thank you, Lord God, for all the people involved, the prayer intercessors, the people who give their prayer requests, even Glory Tabernacle Church, and also Consuming Fire Radio Ministries, all the ministers, all the pastors, Lord God. Thank you, Lord, for your people, Lord God, that come together in one accord on this prayer line, Lord God, to come before you, Lord God, and lay our requests at your feet, Lord God, to bring our needs before you, Lord God, to seek guidance, direction, healing, Lord God, and your intervention in our difficulties, our problems, Lord God, that, Lord, you would show us the way that we should go, Lord. Lord, tonight, Lord God, I want to lift up all the storms and the tornadoes, all the things that are going on right now, that, Lord, you would protect your people, Lord God, from these calamities, Lord God. And, Lord, we also pray, Lord God, that, Lord, you would help those who are victims from these natural disasters, Lord God, that, Lord, you would be the one, Lord, to give them hope, Lord, and comfort, Lord God, what they're going through, Lord. And, Lord, we also want to lift up, Lord God, our leadership to you, Lord God. Thank you, Lord God, for all the people you've put in leadership, Lord God, our pastors, our ministers, Lord God, and our church leaders, Lord God. Thank you for them, Lord. Lord, we pray that you continually fill them with your wisdom, your understanding, your discernment, Lord God. And Lord, we pray, Lord God, that whatever needs they may have, Lord God, that, Lord, you would supply it, Lord. Bring provision to them. Expand the territory of their ministry, Lord God. And
Be their help in their time of trouble, Lord God. Be their source and their provision, Lord, for whatever they need, Lord. And Lord, we thank you for answering the needs of your people tonight, Lord God. And Lord, we love you, Lord God, for your presence, your goodness in the lives of your people, Lord God. Lord, bless your people tonight, Lord God. Let them receive a fresh touch of your Holy Spirit tonight. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Sister Claire. May I call on 917-600? Sister Marina. Oh, hi, Sister Lulu. Good evening. Magandang gabi po. Magandang gabi naman. Marami pong salamat sa salita ng Panginoon ngayong gabi. Amen. Maaaring itaas natin, Sister Lulu, ang mga dahilan sa ang topic natin ay pag-ibig. Maraming mga kabataan ngayon na they are yung runaway children, hindi nila naintindihan ang tunay na buhay. So, mga bata pa sila, siguro may mga problema sila. Instead na lumapit sa ating Ama ay tumatakbo sila na sa kanilang mga problema. Meron din dyan yung mga